newbie sa Forex na naghahanap pa ng kanilang strategy sa kanilang trade. So may i-share po ako no, na strategy ko sa trade. So ang strategy na pong ito ay bagay doon sa mga nagtatrabaho kasi 5 minutes execution lang siya. So i-set up mo lang ng 5 minutes gamit yung pending orders. So bahala na no yung pending orders na gumawa na no ng trade mo. So titignan mo na lang siya kinabukasan. At ayun no, papakita ko yung strategy na to. So ilalapat ko siya sa pamamagitan ng backtesting sa gold no, sa XAU USD. So para mas maintindihan natin paano ba yung strategy na ginagawa ko dito. So punta tayo dito sa chart sa trading view kung saan yung result no nung 1 week trade. Tignan natin kung ano yung naging resulta, kung tayo po ba ay nag-profit o hindi. Okay? So dito, yung backtesting natin, ito po ay February 2024. So iba-backtesting natin to. So naglagay ako dito no, kunwari ito yung ating capital. Okay? So ang equivalent nito $17 plus. Okay? So hindi yan saktong $17 lang. So nilagay lang natin yan bilang isang example. So nagti-trade tayo per day. So ito siya. Ayan, per day. So kung makikita ninyo, nakahati siya per day. Kasi per day natin ine-execute yung ating trade. Kung mapapansin ninyo, paano ba natin nakukuha yung ganitong klaseng trade. So ito ay pending orders lang. So bago pumasok sa trabaho, so mag-set ka lang diyan ng trades mo ng pending order. So bahala na yung pending order kung ano yung makukuha niya kasi dalawa kasi yan, may stops tsaka limits. Okay? So sa part na to, ang nakuha na order dito ay yung sell stop. Okay? So ito. Yan, sell stop. So kung ano yung nakuha niya no, na pending order, yun na yung magiging bias natin buong araw. Okay? So kung mapapansin natin, pag open ng market dito, pag open ng market, yan. So ayun, na-hit na niya dito sa part na to and nagdire-diretso siya pababa. Okay? So ibig sabihin, mababa yung gold versus US dollar. Okay? So etong pending order na to ay sell stop. So nagdire-diretso siya. So paano naman kung na-hit naman yung ating dalawa kasi to. So kung hindi to sell stop, by limit no. By limit yung ma-execute niya dito na trade. So sa opening ng market, bumaba dito sa part na to. So kung nandito yung ating buy limit, okay? So kung umangat siya dito, panalo. Okay, kung buy limit yan pero nga dahil bumaba siya ng gusto, ang buy limit natin diyan ay matatalo tayo. Okay, sabihin na nating natalo tayo dito ng $3 kung buy limit no yung ating trade. So ilalagay natin dito ay sabihin na nating $3. Okay, lagyan natin ng $3. Okay. Yan, $3. Lagyan natin ng kulay pula. Yan. So $3. Kung ang setup natin dito ay buy limit. Paano naman kung ang trade natin dito ay ay sell stop. So panalo tong trade na to. Monday pa lang panalo na no yung trade na natin na to. Okay? So paano naman next day paano kung talo no? So ang mangyayari niyan, ang calculation natin diyan, so kailangan natin makuha yung 3 na yan at yung dapat na panalo natin ng araw na yan at yung trade natin sa araw ng Tuesday. So tatlo yan. Okay? So ang magiging total trades natin dito ay $9. Okay, lagyan natin ng $9. Yan, para makita lang natin. Yan. So $9 ang ating total trades dito sa part na to.
Okay? So, kung manalo, no? Kung manalo yung trade natin dito, may $9 tayo. Kung matalo, $9 din yung matatalo sa atin dyan. So, 1:1 kasi yung trading natin dito, yung ating ratio. Okay? So, nung Tuesday, dito kasi no, sa strategy natin, kung nahihirapan tayo sa fundamentals, no, sa forex, pwede natin sundin yung pattern. Okay? Ibig sabihin, kung stop order, no, yung nanalo, no, nung Monday, ibig sabihin yung Tuesday, ang bias natin ay stop order din. So hindi natin alam kung buy or sell. Okay? So basta doon tayo sa stop order. So sa part na to, okay, ang na-execute na trade is yung stop order. So ito yung buy. Okay? Buy stop. Sabihin, pag open ng market dito, yan, pag open ng market dito, pumasok siya dito, umangat. So sa part na to, hindi pa na-execute yung ating trade. Umangat dito, bumaba dito. At 5 PM no, nagpakita yung price na pagtaas. Umangat siya sa banda rito. So dito nung Tuesday, around 12 AM, so madaling araw na, running profit yung ating trade ng Tuesday, pero hindi natin yan i-close hanggat hindi umaangat doon sa TP yung ating trade. So yung trade natin ng Tuesday na execute siya, okay, nakuha siya ng Wednesday. So ito, yan, nakuha siya ng Wednesday, around 10 PM. Okay, kasi ongoing yung trade natin dito. Ang nangyari, bumaba lang siya dyan. Okay, bumaba siya ng bumaba, tapos umangat siya dito. Hanggat hindi siya bumababa dito sa part na to, panalo yung trade natin. Ito, yan. So pag dyan bumaba yan, stop loss na yan. So kailangan natin itong iset kasi ang trading napaka risky. So hindi pwedeng mauubos yung capital natin, no? Kaya kailangan natin gumawa ng strategy, no, na hindi nauubos yung ating capital. So ito yon. Okay, so ayun, panalo yung Tuesday trade natin. So yung 9 na yan, sakto, no, sa balance natin, madadagdag yan. Ngayon, kung gusto ulit natin mag-trade ng Thursday, so same lang, ano, sundin lang natin yung pattern kung nahirapan tayo sa fundamentals. Kung yung Monday, stop order, yung nanalo, okay, at Tuesday, stop order pa rin, no, yung nanalo, at nagtuloy-tuloy siya hanggang Wednesday. Ngayon, Thursday, ganun pa rin yung gagawin natin. Stop order pa rin yung ating magiging bias dun sa ating trade. So, kung mapapansin natin, ano, dito nag-open yung market. Nag-open yung market dito. Yan, bumaba. Umangat. So dito banda na-execute yung ating pending order. So nung nangyari yan, so ito ay sell stop kung hindi ako nagkakamali. Tapos umangat siya ng bahagya. Okay? Umangat siya ng bahagya dito. At yun, kung dito siya pumunta, wala na, lost na yung trade natin sa araw na to. Bigla siyang dumiretso, ibig sabihin yung sell stop, panalo sa part na to. So kung ang ating standard or base trade natin ay $3, so $3 lang tayo. Hindi natin pwedeng lakihan yung trade natin kasi napaka-risky nun. At meron tayong strategy sa part na to kung bakit dyan lang tayo nag-i-start, kasi nga pag hindi nananalo yung ating trades, nilalakihan natin siya para mabawi yon. Okay, so ayan, yung Thursday na trade, ano, based dito sa ating backtesting, panalo, no. So ngayon, kung gusto mo pa mag-trade ng Friday, pwede rin naman. Okay, so same lang yung process na gagawin natin. Tuwing opening ng market, magkakaroon tayo dyan ng may sukat yan, no? May measure, hindi yan basta-basta na naglalagay tayo ng pending order. Okay, so dito ang nanalo naman dito na pending order ay sell stop pa rin. Okay, so kung titignan ninyo, no, mula Monday hanggang Thursday, lahat ng na-execute na trades ay mga stop orders. Okay, so ibig sabihin sa Friday, stop order pa rin, ano, yung i-execute natin na trade. Okay, yung isa-set up natin. So dito sa part na to, diyan tayo magsisimula. Diyan natin susukatin
kung saang part ng stop order magsisimula yung price ng trade natin. Okay, so dalawa to. Kung hindi buy stop, sell stop to. So dito sa Friday, no, kung makikita natin yung price, nag-ranging siya dito sa part na to, umangat, bumaba, tumaas. At dito, 8 p.m. no, na-trigger yung ating sell stop. At nung na-trigger siya, umangat lang ng konti, hindi na umabot dito. At nagdire-diretso siya dito. Pero hindi din siya umabot dito sa TP. Okay, bumalik siya dito, pumunta rito at nag-close no sa araw na to. Ibig sabihin, yung Friday trade natin ano kung naka sell stop tayo diyan. Hindi pa siya TP hit. Ibig sabihin ongoing yung trade natin diyan. So sa Forex kasi, walang trade ng Sabado at Linggo. Ibig sabihin, yung Friday trades natin, sa Monday na siya magko-close. Okay? So wala tayong gagawin kung hindi tapusin yung buong Monday na to para hintayin no kung ano yung naging resulta ng trade natin. Okay? So walang setup na gagawin dito. So kung mapapansin natin dito mula dito sa opening ng market, bumaba, tumaas, bumaba, tumaas ulit. Ayun. Tuluyan na siyang bumaba. Ibig sabihin, yung trade natin na sell stop nung Friday ay nagtuluyan na siyang nanalo. Okay? So sabi nga natin, ang base currency no na trade natin XAU USD, so $3 yan. So plus $3 pa rin. Minsan mapapansin natin, sayang, dapat nilakihan natin yung trade natin dito. So hindi siya ganon, ano. So may sinusunod tayong pattern. Okay, so hindi siya basta-basta. Ngayon, dito no, ang total profit natin no nung buong week na to, no, nagkaroon tayo ng $12 no doon sa $17 na naging capital natin. So equivalent noon 1,000. So yung 12 na yun no, tumubo na siya nung 688 no. So ayan no, halos 60 ng ating capital nung Monday no nakuha natin. So ayan, pwede natin siyang hindi kunin. Okay? Pwede rin natin siyang kunin kung gusto natin ng konting pangkape, pang Starbucks, or enjoy natin yung profit natin. Pwede. Okay? So, eto no, napaka-simple lang ng strategy na to. Pero nangangailangan siya ng matinding technical. Dapat alam mo din kung paano susukatin, no? Kung paano susukatin yung stop orders. Dalawa kasi yan, no? Yung sell stop, buy stop, tapos sa limit naman yung buy limit at sell limit. So hindi siya basta-basta nilalagay dyan, ano. Siguro sa mga susunod na video, ipapaliwanag ko kung paano siya sinis-setup bago pumasok sa trabaho. So 5 to 10 minutes lang no yung setup nun. And yun no, para mas ano natin, mas lalo nating maintindihan na yung trading, hindi siya basta-basta. Kailangan mo talaga ng sariling strategy at maraming backtesting yung kailangan mong dapat gawin para makita mo na yung strategy na yun ay nagpa-profit talaga. Tapos ayun, walang tigil sa kababacktesting. So dito sa strategy na to, so ang naging pundasyon nito yung backtesting no ng mga nakaraang result no nung tinakbo ng market nung taong 2023, 2024, okay, kung anong mang taon yan. So bago siya i-execute dun sa live trading. Okay, sa mga siguro kung nabibilisan kayo dun sa pagpapaliwanag, lalo na sa mga bago, medyo mahirap talaga intindihin, napakadaming kailangan matutunan, ano. So siguro sa mga susunod na video, yun yung ating tatalakayin. So sa ngayon, yun lamang po, no. Sa susunod po ulit na video.